modernize, pag-redevelop sa carbon market area. Gikan sa atubangan sa University of San Jose Recoletos ngadto na sa viaduct, dapit sa viaduct nga padong sa SRP diha sa Pikas Linya si Tina Teng Angan. Ma'am, good morning. May buntag, Sir Elias. Yes, ma'am. Gitawagan ka na ko ma'am kay aron masayod ang atong mga thousands of listeners kon unsa nay updates karon sa redevelopment sa carbon. Maayo na ako'y chance na po na i-update ang atong imong mga thousands of listeners o kanang supporters sa imong radio station sa programa nimo. So karon ang naman na, no, kanang middle of November naman ta. So magsugod na ta by November 28, mobalhin na by batches katong sa interim building nato, katong nasa Freedom Park at saka sa Warwick. So ang first batch kaning November 28 nakabalhin na sila dito sa interim market. Unya mosunod na ang next batch December 3, unya December 8. Unya pagka December 16 hapsay na sila tanan dito. So ano na ta, on schedule ta. So nalipay sad mi na very cooperative ang atong mga vendor associations, ang mga members o tanang mga stakeholders nato sa carbon na madayon gid ni. So karon on schedule ta. So nalipay ni na by Christmas time mahapsay na gyud ang atong interim market. Kaya naka-invite na siya sa atong mga daghang buyers pa o kanang maninda diha na hapsay na gyud na sila. Kay mahuman na baya ta sa bagsakan by the end of this month sad. So karong December gyud hapsay na gyud ta diha. So maka-experience na ta ng better carbon market na to. Unsay role sa bagsakan, ma'am? Ana diha itumod ang mga produkto gikan sa lain-laing lugar? Yeah, kaning bagsakan kanitong mga ambulant vendors nato. So nagsugod ta kaning sa GP ug ang Lavo side na grupo. So kana siya gipahapsay na nato na sila. Unya sa by the end of the month makita na nato mag-provide tag CR diha para nasa sila magamitan diha ba sa malimpyusan sila on that side. Kanya karon ganing December so mahuman na ta sa interim building na maligya ay na mga tindera nato sa Freedom Park ug sa Warwick diha sa interim building nato. So maayo na ning atong Christmas. I see. So mga pila naman ka vendors gidi ay ang sa final ihap ninyo? Katong naagrihan ng katong vendor association ng MOD, katong gihatag nila sa amuan figures na atay over 740 plus na regular vendors o kanang mga 1,600 plus kapin na mga ambulant vendors. So kana sila makita na nato na sila diyan sa interim market o diri sa bagsakan nato. So masud na sila tanan. I see. So kana ma'am temporary lang silang ibutang while the construction of the market the actual market building will be constructed. Yes, so katong sa timeline nato by the first quarter of 2022 magsugod na tag board up dito sa Warwick o sa Freedom Park. That's why karon before the end of the year mahapsay na sila dito sa interim market para hindi sila dito sa madisgrasya dito sa while we're doing the construction. Unya I'm not sure kung nakastorya naman ta the last time, Sir Elias, katong suggestion ni Mayor Rama na katong Freedom Park na kanang park yun diha sa miatbang sa USJR. So, nag-review na mi ana sa plano o nag-meeting na sila Sir Louis kani si Mayor nag-present na
we'll have about 2,000 square meters kanang atbang sa USJR na park yun, kanang yung park. So we will have that also ready in 2 years time. So makabutang kitag park. So natay gamay na adjustment dito sa plano kay we need to move everybody sa arrangement nato kay mamutang park diha sa atbang. So, aom ng maong park, Ma'am Ting-Angan, kay inegresyong sa face-to-face classes ang mga estudyante na diya. Sana malipay. Bitaw, no? Pero mga kanina, so, but we're not sure kung kanus sila magsugod kay naamang kunoy uban na by middle of next year, but definitely kuno by 2023 makasugod na. But hopefully, mauna nato itong park para by 2023 na sila baatuan. Bitaw, no? Okay, pananglitan na ay group study. Unya, ari ta dire sa coffee shop, dire sa park. Sakto. Unya i-add lang nako Sir Elias, no, kay one of the kanang concerns sa diha sa carbon market kay katong parkingan ano. So before the end of the year magbutang tag additional parking kay katong sa viaduct area bitaw padung sa karon na pa may itong mga dump trucks katong garbage trucks no. So nag-work together ta sa ano na by karong December ma-transfer na itong mga dump trucks unya malimpyo na nato itong sa may viaduct area para makabutang tag additional surface parking aside from hisgot man ni katong mechanical parking no. So hopefully katong some of the mechanical parkings slots nato available na sad before the end of the year para ma-plaster sa nanatay mga decent parkingan ng mga tao para makaanaha sa mga tao. Unya ang atong Santo Niño Park ma-open nato before the year end fact. So mga close to Christmas. So hopefully nasad sila katong sa Senior Citizen Park nasa Santo Niño Park na makahang out sa mga seniors o kanilang mga apo, mga pamilya. So karong before the end of December. Wow. Open na nato na. Wow. Katong chapel we'll try to finish it also karong end of the year. Pero kung may delay, basta formally open ta by sinulog of next year or by January of next year. So nalatay kapilya diha na together with the park para makamisa sad para ni sa mga vendors, para ni sa mga government employees, ang mga visitors nato sa Carbon, kung ganahan sila mag-visa diha, at least na visa yan ay park na ma-provide ta. Wow. So, mura din but surely yun ni Sir Elias. Mura din ni Ma'am Ting-Angan og a city within the city. Correct. Oo, correct yun. So, hopefully, ang additional natong information sa tanan nimong listeners, kay karon daghan na gyud tag mga supporters na kanang mga different groups no na mga stakeholders sa Carbon. Appeal na gani diha ang katong mga fraternities na mutabang nato kay part of the project nato kaning limpyohon nato katong water feature kana bitong stagnant water diya sa sitio Bato. So karon nag-offer na ang different stakeholders nato karong before Christmas mag clean up drive ta diha. Unya nagsabot lang na we'll make it a regular activity and then nagplano ni na there should be a long-term solution for the water to keep it clean, no? So kana sila they're coming together kaning sa group nila. Actually na pangano kanang Lambo Carbon kay mga different groups na so na ay from fraternities to community kanang mga barangay officials nya as representation kaning mga vendors sa association nato diha no katong 5 ka associates diha na sila. So
sila ang magpadagan aning lambu carbon na gi-form nila kay to make sure na katong mga projects na nasulti nato ma-come true gyud unya ma-watch nila ang timeline unya ang contribution nila especially na to make sure na yung area is safe, to make sure na kanang limpyo katong water. So, natay project or i-launch nila karong December before Christmas na maglimpyo sila dito sa waterway. So, gwapo na kaayo, Elias, makita gid nimo kaning mga ganahan gid ang mga tao na ma-elevate gid nato ang carbon ba kanang limpyo gid siya. So, we're looking forward gid na makatrabaho pa ta sa coming months with all the projects that they have. Dunay isyo, di ba to isyo ka, hala, og disinti na unsaon man pagsud sa mga kargamento nga, mga kargador nga magkabulingit man. So, di po usa ni ingon nga, while mahugaw magyuta og magkarga ta, pero dili sa ingon nga maghitak na ang mga lugar sama sa sitwasyon karon, di ba? Mao. Kay appeal dito sa lambu carbon na gi-set up ng mga stakeholders are the karumateros. So sila mismo there's about 400 or 600 of them. Katong mga leaders nila hiusa na with the vendor associations para kana laging mo hapsaysad sila ba. So kana sila nag-form sila na i-retrain niya matabang sadta kay naaman sadta yung mga kaila sa mga other businesses at mga organizations na ganahan sad mo reach out para mo train sila kung from cleanliness to keeping their organization cooperatives moving. So naapatay mga other CSR na activities na para matabang sad sa ilaha. Pero mao gani na nalipay ni na suportado kita ng mga kargador, mga karumatero kay appeal man na. Of course, kanang maghinay-hinay kay any change man na may mo supak na pero hinahinayon lang nato ni sila pero appeal gid na sila kung saon. Naatay maghimo tag mga dry run kay naman tay mga processes o system na i-implement diya sa interim pero of course hinahinayon nato na sila para makasabot sad. Pero maayo na ni kay meeting naman a few weeks ago, giing na naman sila about these processes. O niya, kana lang, pag abot nato sa November 28, mag-dry run ta, o hinahinayon nato niya, magsige matag-storya sad sila kung naa sila ganahan na mga improvements sa atong process, magtabangayin na lang, niya, i-fine-tune na lang na. So, I think that's the way to go na we've been doing for the last 2 years. Kanang inclusivity, kanang sigig communicate ba para kasabot tanan o niya, ang concerns nila ma-address nato, mo-partner gid nila. So, maayo kaayon na. Doon na ba yung mga pamilya sa like Sitio Bato ang maapektuhan sa redevelopment sa area? Actually, kahit before na, di ba, nagstorya naman ta, ang Sitio Bato manggod is LGU. So, ang LGU man yun ang naay plano na when it comes to the housing nila. So, ang sa ato lang, hindi man nato mahilabutan ang kanang area kung asa sila nagpuyo kay wala man kay LGU man nang mag-initiate ana. So kana lang ang promise lang nato nila is kanang ang surroundings nila mahapsay na gyud o kanang ang next nga kanang limpyohon nato katong kanang standard water diha para mas sanitize, mas safe para sa mga anak o sa mga tao na puyo diha unya para sa tanan na sad. So karon dili nato hilabtan una na sila kay LGU man ang mag-advise nato kung kanus ana sila i-move nila or i-set up sila. Pero so for now wala tay plano ana na maigo na sila sa modernization nato for the phase 1 nato. Di ay gitext diri nga question Ma'am Ting Angan ipalihog ko pangutana ni Ma'am Ting Angan
kinsa man gyoy mo construct or mo develop ang Megawide Corporation o kanang CW. Ang sa ang atong ka-joint venture is sa Cebu to World, which Ah. is a subsidiary, wholly subsidiary ng Megawide. Mm. So, kana siya, kay ina naman na pagka na kay mga joint venture, Mm. especially kung wala dito sa kay ang Megawide ang mother company. Mm. For this project, Cebu to World. Pero that's a wholly owned subsidiary ng Megawide. So, mao gihapon na expertise ng Megawide ang magda sa CPW. I see. Now, how about security? Ningon man to si President Loe Ferrer nga ma-secure na niyang carbon bisag tungang gabi pagka maglakawag yung mangulatan. Kay karon like by the end of this month na natay satellite katong police post. May police post na sa naibutang kay naaman tay Station 5 dito, di ba? Katong sa may dulo niya. Magbutang ta ng kanang near the Bagsakan a police post para naatay security safety personnel that will oversee that area. Unya nasa tay police post dito sa Imam Maritima. So the whole stretch nato sa ML Quezon naatay police post na mag-oversee. So kana security. Unya by next year nagbutang naman tag CCTV sa mga areas para just to make sure na matabangan sad nato kung naa may mahitabo diha maka-respond tayo dayon. So kana. So that one on the security aspect appeal na sa atong timeline na i-implement nato. I see. Now, kanus-a mahuman ang katukuran gyud sa public market o kanus-a mahuman ang kinatubuk ang redevelopment? So as mentioned sa atong mga previous interviews, no, so ang timeline nato sa public market kay it will take about 2 years. So kung makasugod ta by 2022, so nasa 2024 ta mahuman sa new public market. So kana siya, and then pagkahuman ana, so ibalhin nato katong nasa Interibog Bagsakan dito sa new public market. Saka pa ta magsugod sa ubang retail areas nato kay we can't touch man kay ang promise man nato na dili ma-disrupt ang vending and selling ng mga vendors, no. So mag-facing ta. So kaning mga katong gi-present namo sa una mahuman ta mga about 2026, 2027, mga inana na siya. So after that, then we take a look kung if we can start already with phase 2. So, mao ganito na we're still on track in terms of timeline na to, Sir Elias. Wow. So, inikahuman ani ang katong mo biyahe nga moaging Mactan Airport, mahimo maka-check-in yan, no? Oo. Kay pagka mahuman nato tong atong katong city check-in building o duty free nato dito, so ang mga tao na ganahan mo biyahe for the airport, pwede na sila dito maka-check-in unya check-in their luggage, get their boarding pass. Unya naaman tay partner sa katong premium lounge that operates the airport sad na interesado sad sila may presence sa Carbon kay para sila na mag-manage to bring their passengers to Mactan. So kana lagi if dayon na hopefully why problema para ma-experience gyud ng Cebu na kanang it happened gyud sa Cebu City kani sa na naanatay city check-in facility para ang mga tao, mga foreigners sad na there's more time for them to really experience the Cebuano vibe sa downtown area pa without rushing to go to the airport. Unya, karon daghan na tag na kay Third Bridge. Unya, ang i-add lang nato would be the water feature, water ferry. So additional convenience
para sa tanan para mo biyahe between the two islands bitaw. So kana sad looking forward na makumpleto nato na siya sa in a couple of years. I see. Oh. Now, di mo gunang diri palihog ko pangutana ni Ma'am Ting angan kung kinsa may mo dumala sa public market kung mahumana ang C2W o ang Cebu City Government. Kani siya kay joint venture partnership, so mag-co-manage na sila. So ang LGU o ang C2W, they will co-manage the public market. Kaya nag-ingon man ta, di ba, na katong C2W made sure na katong nasa listahan ng mga vendors na agad na sila pwesto dito sa public market nato, whether it be in Terin o katong sa mahuman nato ni bagong public market. Karon ang co-management nato, so ang MOD or ang LGU side ug ang magsige na sila confer kung unsaon pagpadagan. But like what we said, na pag it comes to increasing of rates, kana siya moagi gid na sa sa proper process kanang sa council kay ano man na may market code niya kasama man siya. So moagi gid na siya. So hindi ni tapataka even if we're co-managers or co-partners dito sa public market, hindi man sa makapatakag increase ang C2W without going through the process sa LGU. So inana siya. So basta ang ma-provide nato for the interim market, we provide them with proper comfort rooms, kanang naatay wifi, naatay kanang hapsay na system pag sud o kanang pagda ng mga kargamento. So ihapsay lang na siya pagka-operate nato. So, murag wholesome ang upliftment sa livelihood activities diyan dapita kung mahumani sa C2W. Yes, oo. Kaya even karon, Sir Elias, di ba nag-mention man ko sa previous interview, kanang even the contractors, yung mga workers bitaw, na may na-hire na mga taga-community diha na part ng construction company that is doing the modernization nato diha sa Carbon. No? So, na nakuha, unya nagsige pa sila process kung succeeding mga employees. Kay may endorsement from the barangay. So, mukuha na sila. Pag once then, hindi na sila kanang project employee, regular employees ni sila sa company. So, kani siya, yun, may option na sila. Either they want to stay on sa company or kanang mabalhin sa ibang company, but at least na-provide na nato sila ng kanang employment. Even kaning karinderya from the communities gid ang nakuha ng construction company nato. So, inclusive gid ni unya katong just to update Sir Elias kay before nag-mention na nag-approach ta sa different organizations kalang sa chamber, yung sa PhilChai, Mandawi Chamber o sa Cebu Chamber. Naanatay first batch ng mga vendors that went through the entrepreneurial seminar ng chamber. So kani sila itabangan sila to uplift on how to go about their selling businesses. Hatagan sila program, unya pagkahuman na sila certificate. Unya na sila i-endorse sila sa kaning mga microfinancing na kanang makatabang gid nila ba para mo-grow ang kanilang business. So nahuman na ta sa first batch na ay second batch, and this one daghan mga vendors kay open man sad ni sa mga ambulant So this one will go on for as long as it's needed. Kay this is the project of the Cebu Chamber. So naana sila pondo karaana. Karon na-link lang nato ang mga vendor association o ang members nila to take advantage of the training. So nalipay kay katong nag-sign up, mahuman na sila na wala gyud nag-back out.
kay nasabtan gid nila niya ang chamber na lipay sad na they are able to extend ana gid sa mga vendors kaning program nila. So nagsige na siya hanggang sa mahuman gid ta. So ang next nato tabang nila kay kanang microfinancing sad na i-set up nato sila kanang mga nagma-microfinance para matabangan sad sila kung how to grow their business. But that one will come under the different organizations sad. Kaning sa side ang nindot sad kaning sa Mandawi Chamber kay naadi sila program para sa women vendors. So in the coming months, pag once makuha na natin itong mga detalye, i-launch sad na para dito sa mga vendors sad. So, nalipay ni na even ang mga businessmen o kaning mga organizations na mutabang yun sila para ma-flip yun ang the way things are done sa Carbonda, even helping out ang atong mga vendors para mo sakasad sila sa ilang kinabuhi kanang mahatagad sa ilang mga better future ang mga ilang anak while they're doing their businesses sa Carbon. So nalipay gyud nila, this is one project na Cebu should be very proud of kay kanigid siya. It's really an inclusive community working to make sure na all the affected or the stakeholders are aligned sa vision of making a better Cebu ba, a better public market for this matter. Lipay yun. So, magsige lang big update nimo sa Sir Elias para katong imong mga listeners makakuha sad ng update kung naunsa na ta sa modernization nato sa Carbon. Usa sa mga listeners nato si Segundo Sam Rivera niingon nga mayon ta og butangan og CCTV sa mga tagdumala aron makita ang tanang panghitabo. Mao. Nasa plano nato na. So hopefully by next year kanang mabutangon nato tanan. Basta karong year before the year ends katong police post nato there's gonna be 2 dito sa ML Quezon. Unya magsugod na tan-aw dito sa mga lights katong street lights kung asa tong mga para lang mahapsay sa kanang to make it really worth going to ba kanang even sa evening karong Christmas season ganit even sa sinulog time we're hoping na daghan gyud taw ang muanha para ma-experience gud nila ang kanang bagong setup ng mga vendors pa kay nalipay gud ang mga vendors kay karon kay baw ka sa bagsakan lipay kay sila kay ni doble ang kanilang kita kay hindi na sila magdagandagan. Number 2, wag din na sila mabasa kay gi-elevate man nato ang katong sidewalk flooring para ang tubig hindi na gid maabta ng ilang paninda o nya napa sila bubong so nalipay kay na sila na nahapsay gud sila no. So kanang mga ambulant vendors di namon managan kung maabot ang probe team. Kaya naman sila certificate, na-recognize man sila. So, mao ganito na nalipay ni na nakitaan yun nila kung unsay maayong nahitabo pa, kung follow lang kita na pa, i-register nato, o niya ipahapsay nato, ilista yun nato kada usa ba, dili na lang usa, o niya siya ang maghatag sa uban. Makita yun ang transparency ba, so karon nalipay sila na RTI, DBI ni puro storya-storya. Mao gani ni nag-ingon ni na dili man ni mudagan para kanigyot para gyud ni sa para sa tanan ba. What more pag mahumantaan ni gyud ni it will really bring Cebu City, even Cebu, to the world again, just like what we did sa airport. Wow. So, everybody to support with ni project. Ma'am Ting ang tagaan ka na kong gigayon sa imong bulawanong parting wars 2,000 so listeners karon sa yagyagan sa DYRC. So, maayon salamat again So Elias sa tanang mga listeners nimo. Mag-ano lang ni, I wanted lang Sir Elias kaning mo extend our sincerest condolences to the family of Mayor Laberia
we are saddened na katupad kadungog na mo kaninang buntag about his passing. But kami, we would like to look at the life of Mayor Labella, kanang celebrate his accomplishment. Kay nakibaw naman ta na actually he was the one who planted itong modernization sa carbon, ano. And over the months and about a year and a half, nagsige na working with Mayor Ramasat. So nagkahiusa man ni sila na kanigyod ang para sa kalambuan sa atong carbon public market, no. So what he planted, we encourage everyone na we join hands to really see yung vision and the fruition of this project while we assist kanin sila Mayor Rama to really build this project to how it's going to become, no? Kay para sa tanan gid. So mao gani na we like to extend our deepest condolences sa family, but at the same time I think we should celebrate and honor Mayor Laberia's accomplishment and his life by making sure that whatever he planted and his vision of how he wants to improve ang carbon market, ma-continue gid natin. Anya, we help Mayor Rama build and see that vision come to life in the coming years. So, maugan na salamat kayo, Sir Elias, for always reaching out niya. Kanang open gid ang imong programa para ma-update nato ang atong mga kaigsugunan sa Cebu City na kaniyang mahitabo sa public market sa karon. Thank you kayo, ma'am. Kaayo. Salamat kayo. Oh. Alright. Sige. Mauto. Thank you. Mauto si Ma'am Cristina Ting Angan sa usa sa mga opisyal sa C2W murag Cebu to World C2W subsidiary sa Megawide Corporation nga mao'y gitahasan pag redevelop redevelop, construct a new market diha sa carbon market. O may pagbiuda ni Sir Romeo Leonardo Toledo. Akong fellow Rotarian. Unya, mura magtuwa sa Amerika ni siya. May pagview Sir Romeo Leonardo Toledo. O mga kaisyonan alisuan dahil sino mga radyo kay kanong taon. Mabalik ang tulumanong yagiga naman sa komersyal alas 11:35. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.